Mabuhay sa lahat ng ating mga kababayang OFW sa buong mundo at ang kanilang mga mahal na buhay dito sa Pilipinas. Ako si Mardison Año Nuevo, ang inyong magiging host sa ating special segment dito sa ating Pinoy Wise OFTV. Espesyal ang episode natin ng Pinoy Wise OFTV ngayon, araw na to, dahil ang December ay tinatawag nating Migrant Month. Ang Overseas Workers Welfare Administration o ang tinatawag nating OWA, ang mga non-government organization at ang iba pang mga local government ay naghahanda ng iba't ibang activities para sa ating mga OFW tuwing buwan ng December. Ang inyong pong lingkod ay tumatayo rito bilang chairman po ng Committee on International Affairs ng ating po Sangguniang Panlungsod at isa po sa aking gawain bilang chairman ng komitibang ito ay ang makilahok at tumulong para po makapagpasa ng mga ordinansa at mga batas para po sa kapakanan ng mga migrant workers po. At particular po ng mga migrant workers mula po sa lungsod ng San Pablo. Kaya po mapalad po ang lungsod ng San Pablo dahil meron pong isang sabihin po nating NGO tulad ng Atikha na binuo upang maging kabalikat ng lokal na pamahalaan sa pagtataguyod at sa pagsasagawa ng mga bagay na kakalinga at haharap sa kapakanan ng mga kababayan namin na ng ibang bayan at gayon din sa kanilang mga pamilyang naiwanan rito. Kaya ang katotohanan ito o ang biyayang ito ay lubos naming ipinagpapasalamat at siyempre ipinagmamalaki dahil po ang Atikha ay dito po nagsimula at binuo sa lungsod ng San Pablo. Ngayong araw na to, kaya nakikita ninyo maraming activities na nangyayari dito sa ating OFW Center sa Laguna ay dahil sineselebrate ngayon natin ang OFW and Family Day dito sa Laguna. Ang project na to ay isang joint project between Atikha, ang ating provincial governor, si Governor ER, ang ating provincial PESO, at may special support ang ating Overseas Workers Welfare Administration o ang OWA. Binuo po ng Commission on Filipinos Overseas yung Lingkod sa Kapwa Pilipino Program or yung Linkapil para po magkaroon ng daan ang ating pamahalaan na maimbita or ma-engage yung ating mga kababayan na nasa ibang bansa na gusto ring tumulong sa ating mga kababayan dito. So, iba-iba pong proyekto yung under nitong Linkapil. Under po ng education, meron tayong tinatawag na scholarship grants, meron po tayong donation ng mga books and other educational materials, may livelihood programs, tumatanggap din po kami ng pondo para sa pagpapatayo ng additional classrooms sa mga lugar na may malaking kakulangan. At meron din tayong mga tinatawag na skills transfer program o yung mga gusto namang mag-share lang ng kanilang expertise or talents. Paraan ng pagbibigay ng ating mga overseas Filipinos ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng financial na tulong na maaaring gamitin sa pagpondo ng mga projects dito. Meron din silang, may mga organization naman na nangangalap ng material donations katulad ng mga libro doon sa mga library sa United States for example, tapos ipapadala nila dito. Yung iba nagsusolicit ng mga medical equipment, medical supplies from hospitals, tapos ipinapadala rin nila dito. Marami pong mga kababayan natin actually na ginawa na nila action panata or mission talaga na kahit na nasa ibang bansa sila, yung makapag-raise talaga sila ng funds. Yung Feed the Hungry nga halos hindi bababa ng 10 million pesos yan every year na dinadaan nila through CFO's Linkapil para makatulong sila sa iba't ibang sektor dito sa Pilipinas, hindi lang sa hometowns or sa mga LGUs, kundi dun sa mga sektor kagaya ng kabataan, mga kababaihan, mga disabled, even the indigenous people sa mga lugar na hindi natin napupuntahan, gustong-gusto nilang makarating doon yung tulong ng ating mga kababayan.